Ayan. Okay, right about now, Kaper, meron tayong bisita. Nandito yung ating kaibigan from Philippine Red Cross of Olongapo City, Olongapo Chapter. Ayan, si Madam Frances May. Ayan, Madam Frances May, hi, good morning sa'yo. Bati ka muna. Frances May po from Red Cross Olongapo po. Okay, ayan, si Ma'am Frances May is here today to give us updates, ano, yung mga latest development, yung mga latest updates about Philippine Red Cross dito sa Olongapo Chapter. Pero una muna, kailangan malaman muna ng mga tagapakinig natin saan nga ba located ang Philippine Red Cross Olongapo Chapter. Ayan, magandang ano po yan, umpisa natin. Oo, para kasi alam nila kung po saan yung pupunta, no? Tama po. Yung iba po kasi medyo naliligaw po siguro. Pero yung Philippine Red Cross Olongapo City Chapter po is located po sa number 39 Magsaysay Drive. Istapinak po, Olongapo City. Magsaysay. Magsaysay Yes, lang, no, Magsaysay. Kaper. Magsaysay lang. Alam nilang lahat yan pag magsaysay. Pag sinabing Magsaysay Drive, ay alam na. Tapos, I believe malapit siya sa Police Station B, no? Malapit, konting kembot lang, Station B na from Red Cross. Ayan. I heard, kaya naimbitahan ko rin kayo na pumunta rito para ipahatid yung info sa mga kababayan natin. Kasi ang nakasanayan natin, nagdo-donate tayo ng blood every 3 months, pwede, di ba? Yes, every 3 months, yung the usual blood donation, Kaper. Ayan. Nakwento sa akin ng ating kaibigang Glenn, tsaka si Miss Elliot, na meron palang ibang way of donating ngayon. Parang ibang proseso ito, parang gano'n. Would you like to tell our listeners more about it para manaman nila? Yes po. Regarding po doon, aside po doon sa tinatawag nating conventional na blood donation. Yun po yung previously na inyo pong nagawa. Kasi nag-donate po si Sir Tommy. Regular po. Regular. Ayan Donor po. ka pala. Opo, every 3 months, Kaper. Sabi ko nga, gusto ko monthly, hindi pala pwede. Ako pag nag-donate, special. Ayoko na regular. Yan yung may bilog sa gitna. Parang special, tsaka siopaw. Ayun. Yeah. So yun po, conventional type po na donation is every 3 months. So Every meron 3 din months. po, meron din po kasi kaming ibang process which is yung tinatawag natin na apheresis procedure. Apheresis. Opo. Okay. So apheresis procedure po, yun po ang ginagawa natin para kumuha ng platelet concentrate sa isang blood donor. Platelet concentrate. Ayun. Yun. Bali, ano po siya? Platelet apheresis po siya talaga. Mhm. Ayun. So, yung procedure po na yon is may mga process lang po. Okay. May mga steps na gagawin before po tayo mag-undergo ng blood extraction po. So, Blood may machine extraction. po tayo para doon. Yun. Okay. So, sabi mo, platelet, ano yun? Apheresis po. Apheresis. So, para saan yan? Alam naman natin na, syempre may mga nangangailangan talaga ng platelet na dinodonate din. Pero para saan siya mainly talaga? Maganda pong tanong din po yan. So, yung apheresis po, kapag nag-extract po tayo sa isang donor, yung makukuha nating product po doon is concentrated na platelet. Which is, yung mga nangangailangan po nun is yung mga leukemic patients. Sabihin po, sobrang baba po ng platelet sa loob ng katawan. Yun po yung cancer po sa dugo na tinatawag. So, sila po usually yung mga nasasalinan po noon pag sobrang baba na po yung platelet concentrate ng isang individual po ng pasyente natin. How about yung mga yung mga nagka-malaria ba yon na sabi bumababa daw yung platelet pagka nagkaroon ka nun? Kinakailangan din ba yung ganyan? Actually po yung dengue. Or dengue, sorry. Dengue. Mali pala yung sinabi ko. Dengue, hindi malaria. Yes po. Yung dengue po naman, halos same lang din po na bumababa ang platelet. Pero hindi po ganun kababa. No need for... Yes po. Yung dengue patients po usually nakakayanan po i-hydrate. Ganyan. Pero pag sobrang baba na po ng platelet, pwede na po sila dun sa tinatawag natin na conventional platelet concentrate po. Opo. So, hindi naman na po siguro kailangan ng sobra. Maliban na po kung sobrang lala na po yung case ng dengue patient. Sobrang baba ng platelet. Yun po, yung kanilang hematologist, posible po na mag-request ng apheresis po. Pag sobrang baba na po siya. Tapos sa prosesong yan, every 2 months ba yon na pwede kang mag-donate sa ganyang proseso? Tama ba? For apheresis procedure po, every after 2 weeks. Wow! Opo. Every after 2 weeks lang. So, after 2 weeks, pwede ka na ulit mag-donate. Dahil ba mas konti yung kinukuha? Or... Yes po. Actually po,
every after 2 weeks kasi po ang i-extract lang po sa isang donor is the platelet. Other components like yung red cell, plasma, i-return po yun sa donor natin. Nire-return? Opo. Paano yung proseso nun? Same Interesado lang, sorry. Opo. Actually, yung procedure po na yun ay meron tayong makina na ginagamit or yung machine natin na apheresis machine. So siya na po, okay. kapag tusok po sa isang donor, siya na po ang magpa-process. Extraction and return. Tapos yung machine na yan. balik na kagad sa'yo. Opo. Kita mo naman talaga. Ganun pala yun, Kaper. Dati alam ko, no return, no exchange eh. Oh, kaya nangulit talaga. Ay, salamat nga pala sa pagbibigay ninyo ng oras para dito. Nangulit talaga ako sa kanila dahil nung narinig ko yung prosesong yun, hindi lahat, naisip ko hindi lahat ng tao alam yan eh. Maraming, ako nga, nagulat ako, di ko alam eh. So, encourage natin sila. Encourage natin sila kasi malaking tulong ito. Alam nyo, yung mga, alam mo, pag panahon na ng tanggulan na no? Andiyan na naman ng dengue. Yeah. Di ba? Ang dami na namang So, encourage natin magkakasakit. sila. Oo. No? Ma'am Francis May, encourage natin sila. Okay. Yan ba yung parang nakikita ko na pasok dito, labas sa kabila? Parang ganun ba yon yung... Actually po, yung noong unang panahon, Ganon. meron pong procedure na gano'n. Oo. Yun po yung makina na ginagamit natin. Two-way needle po siya. Aha. Pero yung ngayon, dahil po yung innovation natin maganda po, one needle na lang po siya. One So, needle. ibig sabihin po, isang tusok, doon na po lalabas yung i-extract sa inyo na dugo. Doon na rin Doon na rin po ang babalik. balik. Opo. Wow, ang Galing galing. na din. Sa loob ba ng needle na yun, parang two-lane traffic, may papunta... Wala, yun po ang walang traffic. Walang traffic. Opo, yun po ang walang Ang traffic. galing ha, ang galing. Isang tusok na lang Meron sana pala. siyang dala, no? Para maipakita, no? Ito yung ganito lang ito. Pero anyways, sa Red Cross, meron silang Facebook page, Kaper. May mga sample kayo Opo, doon na makikita meron po. nila. No? Mga Yes po. visual. Tingnan nyo na lang po. Philippine Red Cross Olongapo Chapter Facebook page. Yan, Yes po. pinapollow ko rin yan. Tapos, ano nga uli sa tawag sa procedure na to, madam? Platelet apheresis procedure. Platelet apheresis procedure. Kung saan makakapag-donate, mainly ang hinihingi sa'yo is the platelet. Tapos, every 2 weeks, pwede mong gawin, pwede mong mag-donate, no? Yes po. Yun. Kasi After hindi 2 yung weeks. tinatawag itong bag-bag. Oo, na hindi talaga totally kinukuha sa'yo, Kaper, kaya pala kahit every 2 weeks pwede. Kakain ka ng balot Yeah. after the extraction. Opo. Ganun po ba yun? Hindi na kailangan Hindi, yun, ano? hindi naman. So hindi ka manghihina dito, hindi ka gaya ng Hindi pag naman. nagdo-donate ka talaga nakakapanghina kasi Yes po. Usually po pagka nagdo-donate po, as much as possible, wala tayong mararamdaman. Kasi ang ini-extract lang po sa isang donor is Platelet lang. yung extra mo. Extra. Na which will not affect Ah. po yung sa system po natin. ang galing ha. Alam na rin ng machine kung ilan yung extra mo, ilan yung tama lang sa'yo. no? Nakaset na po yung Nakaset machine natin para doon. I ganun. see. And then, Nagde-detect, additional po ano? siguro dun sa ating apheresis procedure, may process lang po siya before ang isang donor po ay mag-undergo ng procedure. Okay. Kasi before po yung kanyang procedure, kailangan po muna natin siyang kuhanan ng dugo. Aha. Nasa tube po yun, ititest po for Ititest muna. complete blood count po. If you're fit for Yes donating. po. Opo. Meron po Yeah. kasi siyang criteria. Aha, okay. before Kailangan po ma-meet mo tayo. yung criteria. Yes po. Opo. Ayan. Yun So, na nga yung gusto kong itanong, Kapitanderang Tommy. Opo. Kung paano nilalaman na Madedetermine, merong yeah. extra. yeah. Yun ba yun? Yung machine na raw po ang nakaka-ano kagad nun. Automatic na yung At machine. saka napakaganda, no? Siyempre, kung malalaman mo na, meron pala akong sobra-sobra na anong tawag diyan, yung Platelet. platelets sa ating katawan, di ba? You're really healthy, ano po. O sige po. Sa inyo na yung sobra ko, parang gano'n. Yun, maganda. Bali, mabilis lang po ba yun? Kung halimbawang i-assess muna, di ba, yung dugo mo kung if you're fit for donation. On the same day, gano'n na rin yun? Opo, on the same day lang din po siya. Bali po, ang mangyayari po nun, Chichikin kagad, opo, no? Extract po kayo ng syringe and then ipapatest po natin ng complete blood count. Dapat po ang platelet po natin ay papasa po dun sa ating criteria na nasa 220 pataas pa po. There you go. So, kung halimbawang na-meet po natin yung criteria, saka pa lang po natin po pwedeng yung ating donor ay mag-undergo ng process po na yun. Yeah. Kung regular blood donor ka, alam mo na yung mga same goes po, Opo. kailangan hindi hindi ka nag-consume Yes, ng opo. alcohol within a couple of days siguro, ganon. Hindi ka bagong tattoo. Same pa rin, Same, ano? yung mga same ganon. lang din po ng procedure. Yeah. Yun nga lang po ang kaibahan. Ito po ay may pre-testing. Pre-testing. Apo, before po mag-undergo ng procedure. Aside from this procedure, I heard may iba pa ba na parang similar din na
Ibang klaseng way of donating pa rin? Parang Actually po, meron din po tayong iba, leukocyte reduce, meron din po ganun. Pero sa ngayon po, ang setup po natin, yun pa lang po ang Yun pa meron lang. sa atin. Conventional donation, and then po yung apheresis procedure po. So yung na leukocyte, ginagawa. wala pa tayong available na instrumento dito sa ating Olongapo chapter. Mhm. Halos same lang po actually ng machine, pero po yung bags po kasi na ginagamit, separate po siya. Separate. Oh. Same Iba po machine, siya. different bag. Yeah, Parang po. ganun. So ito okay. pong pinag-uusapan natin na ito, na wala pa tayong procedure na ito, para saan po yun? Usually po yung leukocyte reduce, actually po sa Manila yun po ay pinaprocess na po nila. Dahil po siguro medyo marami po ang demand ng mga ganong klaseng component po. Yun po. Pero ano pong sakit ang kinakailangan nung ano na yun, yung leukocyte? Usually, mga cancer patients din po. I Depende see. po sa management din po ng doktor natin, ng mga hematologist po. Ayan. So particularly, ano pong cancer ano yun? Halos same din po, cancer sa blood, Oh, lahat? mga rare cases din po. Mga rare Ganun po cases. siya. Yeah. aha. Ayun. So Tapos, kita mo, no? Eh, marami Opo. palang components yung blood natin. Ano? Tama po. Na kinakailangan talaga natin sa katawan. Medyo Yeah. madugo po talaga Oo, ang blood madugo. donation. Madugo. Oo. Am I right? Meron ding procedure na parang yung plasma mo lang ang i-donate, parang ganun, si-separate plasma mo kailangan. Meron din po, actually po yung conventional na ginagawa natin, kung previous donation po natin, Aha. meron mga blood bags na ginagamit po tayo. Okay. So, meron tayong tinatawag po na single blood bag, triple blood bag. So, si single blood bag as red blood, whole blood po siya, may kasama na pong white and red cells po. And then for the triple naman po, yun po yung may plasma, platelet, yun, and red cell po siya. Halo-halo na ron. Opo. Yeah, Yun okay. po siya. All right, that's nice. Tapos ano po, yung iba pang services that you guys offer na gusto nyong malaman ng mga tagapakinig natin. Sige nga po. Go ahead. Opo, actually po. Bukod po dun sa ating blood donation po, yung mga procedure po na yun, conventional donation, apheresis donation, meron din po yung nabanggit po before ni Sir Glenn, yung ating safeguard. Safeguard. Membership po siya. So, Okay. si Red Cross po ay may, katulad po na nabanggit po before, may mga iba-ibang services po siya, hindi lamang po sa blood. Meron din po tayo yung membership na tinatawag, yung safeguard po na tinatawag natin. And then aside po doon, meron din tayong disaster management, Disaster service po. Kung saan po, katulad dito po, medyo yung ating weather condition po ngayon ay medyo maulan. Medyo critical. So, no? pagka ganyan po, usually, tayo po ay possible naka-standby. Preposition. Yan naman ang nakakatuwa sa Red Cross, Kaper, no? Anytime, any day, basta may mga ganitong tawag ng Time of inclement weather. Talagang, ready sila eh. Alert ready. na sila. Alert na sila. Ayan, okay. And aside from that, let's also talk about the good benefits naman of donating blood. Pero nandito na yung mga kasama mo. Would you like somebody to take over para to answer that? Sige po, pwede naman para Pwede po. Yeah. Kasama ko po ngayon yung ating kasama po sa blood service. Sila po yung ating mga medical technologists. Si Ma'am Angeli Rivera and Ma'am Catherine Posadas po. Ayan. Hello, Ma'am Angeli. Sila din po yung mga kasama natin na tumutusok. 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 Ayun po. Ayan. Sige po. Tumutusok ha? Who would like to answer that? Pwedeng, yeah. Ito po. Sige po. Si Ma'am Angeli lipat ka na lang, madam, sa kabila. Tapos, ayan. Pasensya na. Technical mambo jumbo. Tapos, madam, urong pwede kayong maging kung dati na kayong close, maging mas close pa kayo ngayon. Para makita tayo sa ating Ayan. Tapos, assist mo nga sila. Pwedeng, both of you move a little bit there na konti. Ayan. Pasensya na po sa mga nanonood sa atin sa live stream ngayon. Live po tayo sa ABS-GMA. Hindi, sa Radyo Bandera tayo live. 107.1 News FM. Ayan. Ang inyo pong kasama ay si Madam Ma'am Angeli Rivera po. Ayan, Ma'am Angeli Rivera. Ayan. Good morning sa iyo, Ma'am Angeli. Good morning po. Ayan. Okay, marami nang naipaliwanag si Ma'am Frances May kanina.
tungkol dun sa platelet, ano na nga uli? Apheresis. We keep forgetting the words. Ayan. Madam, kayo naman, ang itatackle nyo is, what are the good benefits of donating ba? Para sa mga hindi nakakaalam. May magandang benefits. I heard may magandang benefits ang pagdodonate ng dugo, no? Opo, sir. Oo, syempre. Talaga. Bali, una sir, ang benefits nun, ang start kasi ng donation natin is may donor medical assessment. So, na-check na kayo ng doctor una pa lang kung may makikita yung physical appearance ninyo, ma-interview ka ng doctor kung may mga possible kayo ng mga sakit, ganyan. Doon pa lang, libre na yun eh. Wala na kayong babayaran doon eh. Libreng Benefits check-up na po yun. Libreng check-up na. Libreng check-up na. Pangalawa po, ba-blood type po kasi namin ang mga donors. Okay. Para makita natin kung ano yung blood type niya, yun yung pangalawang benefits na. Malalaman mo kung ano yung blood type mo. Malalaman mo kung type ka ba ni donate mo, hindi kanya type. Yun, blood type. Tapos, after po kasi ng blood type, proceed na tayo sa blood donation. Tapos, after po ng blood donation, pag dinala na po yung blood sa laboratory, kung saan po itetest yung blood, tetest po natin sila sa 5 diseases. 5 diseases? Opo, sa HIV, Hepa B, HCV, syphilis, tsaka malaria. Wow, meron ka ba nun? None of the above, Kaper. Okay, buti naman. Pero honestly alam mo, bago ako naging regular blood donor, the very first time I tried donating, I was rejected. And masakit sa akin yun kasi ang gusto kong donatan noon, yung pamangkin ko na may sakit. Dodonatan ko sana. I was rejected kasi, syempre, gaya nga ng sabi mo, tinitest muna. Opo. There was something in my blood na hindi na fit for donation. And medyo bata pa ako noon eh. I think I was in my early 20s pa lang noong time na yun. Eh, hindi rin kasi ako healthy lifestyle noon eh. Alam mo yun, nagiinom ako, nagpupuyat-puyat. Kaya I was rejected. So, tinanong ko, what do I need to do para maging ang tagal na panahon na hindi ako naging fit for donation. Alam niyo kung kailan lang ako naging fit for donation? 2023. And from then on, ginawa ko ng every 3 months. Dinire-diretso ko na. Yun. Tapos, ma-share ko lang din, I don't know if it has something to do with that, I developed allergies sa smoke and dust when I was in my late 40s. Pero when I started donating, nawala. Hindi na ako naging nawala. Galing, Kaya mas, sa mga benepisyo. kaya mas ini-encourage po sir yung voluntary blood donors kasi naiiwasan nila yung mga hindi magagandang habit. Tama. Exactly. At least, syempre, gusto mo maging donors ako eh. So, yung mga nakakasama sa akin, kinakailangan, iwasan ko. Opo, Kafer. Para pumasa ka bilang donor, magpaka-good boy ka muna, di ba? Ayos yun, di ba? That's pogi points for you. Ayan. Ano pa po ang good Ayun benefits? lang po sir yung mga benefits po na masasabi po namin. Also, I understand, syempre, parang change oil daw eh. Po. You're donating, you're being forced to create new blood cells, di ba? Parang, yun yung magandang, isa raw sa magandang proseso noon, no? Ayan. At saka, ang nalalaman ko dyan, pag mayroong mga mass donation, ang isa pang benepisyo mo dyan, may libre kang balot. Tama ba yun? Mass donation, no? Depende siguro sa nag-organizer. Alam mo, Subic Bay Colleges, regular donors ang Subic Bay Colleges. Oh, nice. That's nice. Yeah. How's the supply natin dito? Can we say that we are fully okay naman ang napatingin kayo kay siya ba nakakaalam siya ba nakakasagot sa tanong na yon? O sige nga, gusto niyo po bang sagutin yung Pwede din po. O sige po, para marinig din yung boses ng ating kayo na pong bahala magpakilala. But one of you has to stand na lang muna. Yeah. Okay. Anong name ni Madam naman po? Yeah. Hi po, I'm Catherine po. Catherine. Hi, hello, Ma'am Catherine. Ma'am Francis May, Ma'am Angelique, Ma'am Catherine. Ayan. Yes, sa inyong tatlo in advance pa, salamat po muna ulit. Maraming salamat sa pagtugon sa aming panawagan na to explain things sa mga tagapakinig natin about. Yours naman po. Kamusta ang supply natin? As of now po, okay po yung supply natin. Kasi yung ibang katabi po nating like
Pampanga and Zambales, San Marcelino. Nagbibigay po tayo when they need. Oh, Yes. umaalalay pa tayo. Yes po. Wow, meaning we have a good donation program, no, Kaper? Oh, hindi. Siyempre, at saka alam mo naman, marami ang tao dito sa Olongapo. And it's good. Magre-response naman yung karamihan ng tao. Yeah, Di ba? nakakatuwa nga eh. At saka siyempre, ang naisip ko pa nga, di ba, if you are a card holder na you are a donor, meron ka bang pribiliyo? May mga May pribiliyo ba tayo perks dyan? or... Bali, ngayon po kasi sir, tinanggal na po kasi natin yung replacement donation. Kasi nagiging isang dahilan po kasi yun, yung replacement donor na napipilitan po na maghanap ng donor kahit na hindi safe yung donor. Parang magsisinungaling sila para lang makapag-donate. Kaya tinanggal na po natin sir yung replacement donor. Hanggat meron po kami blood sir na ibibigay sa patient, bibigyan namin kahit po walang donor. Pero ine-encourage po natin sir na magdala sila ng voluntary. Oo. Na safe talaga po. Alam mo kasi nung mga unang araw talaga, magdadala ka ng 10 eh. Yung magiging good lang, 2. May ganun noon. May ganun noon. Oo. Ayun. Pero kailangan ma-educate natin sila. How they will be a donor. No? Yeah. So kailangan talagang maging yung healthy lifestyle nila, di ba? Oo. Yeah. Ano pong masasabi natin tungkol doon sa kanilang healthy lifestyle? Ano ba yung dapat nilang maging gawin? Yeah. Yung unang-una sir, kapag mag-donate po, dapat po wala silang ubo, sipon, ganyan. Healthy po talaga, wala silang nararamdaman kahit na ano. Yun po. Yeah. Hindi po sila puyat. Kumpleto po yung tulog mga 6 to 8 hours. Hindi po uminom or nagsigarilyo within 24 hours. Oh, talaga? Dapat ready po kasi Opo, talaga yung yung katawan katawan. natin. Para Definitely, yung mga chain smoker, hindi makakapag-donate. Opo. Definitely, hindi sila pwede Opo, na hindi So, po malaman. i-encourage natin sila. Na wag mag-smoke muna. Huwag muna mag-smoke. Yeah. Opo. Yun po yung sinasabi namin na ma-encourage sila sa healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Yeah. Yun po. Oo. Tapos yung age po ng donation, 16 to 65 years old, pwede mag-donate. Pwede pa pala ako, no? Yeah, pwede, Opo. pwede pa ka, pero... Opo. 64 Pero yung, lang ako eh. yung 16 to 17 years old po, kailangan po ng parents' consent. Yeah, pag 16 and below. Opo. Yeah. Minor. Opo. Minor pa po. Pero kasi in siya. fairness ka, pero mukha ka lang 63 hindi halata. Hindi 53 pala, 53. Tapos madam, yung sa supply naman natin, going back to our supply, was there a time na talagang kinapos tayo? Like critical, Meron po. Meron Meron time po na- talagang days na ganun. Aha. Months po, May, usually. may months na Opo. Ano po yung months na nagpipick tayo? Yung dami nating kinakailangan talaga? May mga period ba na ganyan na January po. January? Bakit kaya? Anong meron sa January? Usually kasi yun po yung after ng holidays. there Kaya we nakukulangan. go. Yung mga donors natin, nag-holidays din po. Christmas and New Year. Oo nga. Tama. Tapos, Yun po. naisip ko pa, nag-New Year, baka may mga pinutukan. Hindi, sasabihin nila, teka mo lang, hindi pa ako fit eh. Kasi ang dami kong kinain. Kaya hindi muna makapag-donate. Oo nga, no? Oo nga, ayan. Alam mo ka, pero natutuwa ako nung nakaraang blood donation program na ginanap sa Harbor Point, sa Ayala Mall. Yung Blood Donors Day, blood donation drive ng SBMA in partnership with Red Cross. Tsaka City Health Office, no? Kasama natin doon, no? Tama ba ako? Tsaka Gordon College. Yan, salamat sa inyo guys. Natutuwa ako dahil nakita ko, ang daming nagdo-donate na mga kabataan. Parang sabi ko, teka, ako na yata pinakamatanda dito. Natutuwa ako dahil well aware ang mga kabataan na some of them are regular donors, may card na. Opo, Mga they're in college, mga ganun. Nakakatuwa na ganun yung no? So kailangan talaga buhayin natin yung consciousness Yun. no? ng ating mga kabataan, di ba? Yeah. So they will be a donor and they will be living in good health. Yun eh. So right now, masasabi mo bang pinakamalaking porsyento ng donors natin yung mga kabataan? Opo. The youth, like the college guys, yung mga nasa college, Opo. sila ang pinakamalaki. Yun po. Wow, Sila po. that's nice. Do you do promotions sa mga colleges, kaya ganon? Kaya Opo. We conduct pep talk po. okay. And you can always count on us din dito sa Radyo Bandera to promote yung mga yan. Yeah, yung anytime. donation drive and okay. Gusto nyo mag-guest kayo araw-araw, pwede rin. Mag-ready lang kayo mga song number para madagdagan natin. Or you Wow. could
do it on phone patch. Pwede rin. Yeah. Kung may emergency na panawagan, ano, Kaper? Yeah. And anything else you would like to add para sa mga tagapakinig po natin? Sige, let's go one by one. Sige, starting with you, madam. Sige po. Yung mga gusto nyong iparating sa ating mga tagapakinig. Or invite them to donate blood and yeah. Yung everyday naman po, tumatanggap kami ng blood donors sa Red Cross po everyday. From Monday to Sunday, 8 to 5 po. Kaya Monday to everybody Sunday. is welcome. Monday to Sunday? Opo. Walang pa Even 8 to 5. holiday po. Wow, tapos 8 to 5 lagi? Opo. Okay. That's nice, ha? Monday Akala ko 24 hours a day. Akala ko nga office hours lang eh. Hindi pala, no? Talagang Monday to Sunday pala Yes, talaga. po. Ayan. Any greetings, shoutouts? Wala naman po. How about you, madam? Invite na lang din po namin, sir, yung mga regular apheresis donors po namin na mag-visit na lang po sa office. Sa office? Sa may Magsaysay Drive po, tapat ng City Square. City Square. Na malapit lang din sa, isa sa landmark din kasi dyan, yung police station B. Police no? station, malapit po doon. Okay. Yun lang po. Sa mga mahilig mag good time, nandiyan din yung Bruce, yung pre-promote. And si Madam Francis, can we move over to... living yun. Yeah. Landmark lang yan. Ayan, pahabol na lang po. Apo. Actually po, in celebration po of the World Blood Donors Day po, which is June, meron din po tayong dito sa ating, sa Philippines po is merong Blood Donors Month. Ngayon po si Red Cross po ay kasama po doon sa celebrate po noon. So si Philippine Red Cross Olonga po ay magkakandak ng Blood Donors Month is coming July 25 po. July 25? Yes po, July 25. Usually po ang ating area 20 days from now. Yes po. Kaya po, ayan, malaking tulong po ito na nandito po kami to invite po yung everybody para po mag-join dun sa ating Blood Donors Month. Yan. po. So saan po gaganapin yung blood donors? Bali po yung ating venue po ng Blood Donors Month po is Ayala Malls Harbor Point Activity Center po siya. Ayan. So mark your... In partnership with Harbor Point. Then Yeah. what time it will start? Magandang question po yan. Before po kasi nag-start kami ng 10 o'clock ng morning hanggang 5. Pero ngayon po, medyo iniba po namin yung schedule namin. So, bali mangyayari po siya ng 12 o'clock ng hapon hanggang 8 p.m. Hanggang So, 8 p.m. Yes, po. Wow. 12 noon to 8 p.m. Yes. And that will be at the Harbor Point, July 25, 2025. Yan. So, mark your calendars na, mga kabandera, no? Tamang-tama, no? Hanggang 8 p.m. So, hindi mo na excuse yung, teka, out ko ng trabaho, 5 eh. Ako, out ko 6 eh. Hanggang 8 nga yun eh, di ba? Yun po talaga yung ano namin, kinatch namin. Yeah. Para yung mga lalabas po, yun po kasi yung mga previous din na encounter naming feedback, hindi sila nakakasama kasi out pa lang po nila ng 5 onwards. So ngayon po medyo in-adjust natin para po yung mga willing na mag-donate, Ma-accommodate. makakasunod po sila, Yeah, ma-accommodate no. natin. Ayun. O yung mga hindi natuloy na magdo-donate sana nitong nakaraan, nung June, ano? O ito na, yung chance ninyo. Kaming nakapag-donate na sayang, hindi na pwede. Lugi kayo. Wala. Lugi kayo Three pag months, hindi eh, kayo no? nakapag-donate. 3 months pa eh. Diba? At saka, welcome po ba sa Philippine Red Cross ang volunteer? At paano mag-a-apply as volunteer sa Red Cross? Actually po, pagdating po sa volunteerism, open po si Philippine Red Cross. Katulad po nung nabanggit ko din po kanina, may iba-ibang services po tayo. So everybody is welcome na mag-volunteer or yung spare yung kanilang time to volunteer po. So ang process lang po is to submit lang po yung kanilang resume sa Philippine Red Cross. Pwede po via online na lang po, via email, or pwede rin pong i-submit na lang po sa Red Cross mismo. So, Okay. so paano po sila pipiliin nun? Is it, syempre may kanya-kanyang May- activity. yeah. Is it in accordance to height? Ay, education pala. Na? Height, aray ko. sa kung ano po yung tinapos nila. Actually, opo, ganun din po siya. Pero after po siguro nila masubmit, siguro magkakaroon po ng interview. And then, tatanungin din naman po sila kung anong service, kung aware sila sa Kung ano yung- mga services. At willing po silang spare yung kanilang time. Yeah. Even if your skills is in driving, you can be the driver of the ambulance, di ba? The service. Kahit ano yan eh. Kahit ano, pwede naman. Yeah. Any skills Yeah. that you could deliver. Ano, Actually, may mga students po kami na katulad po niyan,
wala po silang pasok. So, magvo-volunteer sila habang inaantay po yung school year nila. Oh, that's mga college good. students po. May mga ganyan po kami ngayon. They can be on standby kung sakasakaling may kakailanganin, ano? Parang Opo, gano'n. tama. Oh, nice. That's Pero nice. maganda yun. Yung spending their leisure time sa mga ganyang may mga kabuluhang bagay, di ba? Yeah, maganda. Kesa tumambay ka lang, tambay ka, wala ka namang ginagawa, di mag-volunteer ka na doon. Ano? Make your time worthwhile. Oo. And in the long run, magagamit mo tong naging experience mo as volunteer, di ba? Tama. If you're going to Oo. apply na, the pogi points, to be exact, di ba? Pogi points yan eh. Hindi, of course, that will add on your know-how. Yeah, Oo. tingnan nyo si Sir Glenn, Kaalaman mo. pabrikante, dati ng pogi, nagpapapogi points pa. Aha. O di the best. Okay. Anything else you would like to add? Final parting words for our listeners po? Ayun po siguro, encourage po namin lahat. Open naman po siya for all. Yung mga ating gustong mag-donate, mga blood donors, may mga previous experience na mag-donate, at saka yung mga first time lalo na po. Yeah. Ayun. Klaro po, Yes. wala talagang height limit, ha? Wala po. Wala naman po. Pati po weight limit po siguro less than 50 below, yun pa ang hindi muna po pwede. Less than 50 kilos. Yung 50 kilos and below, hindi pwedeng mag-donate. Opo. O kasi baka maging 49 Hindi, bigla. mag-volunteer. Yung Mag-volunteer na lang. Mag-volunteer. Yung sa donation daw, yun. Baka raw lalong gumaan ka, pero yung dati nang magaan, gagaan pa, baka mahipa ng hangin, tumumba. So, ngayong buwan po na ito, ano ba yung reminder natin to get away from any diseases in this month? July, ano bang prevalent pag July? Actually po, katulad po niya, nag-uulan. Nag-uulan, So, medyo aantabayanan natin or i-check din po natin kasi after usually ng tag-ulan, kung umaraw na siya, possible po yung tinatawag natin dengue. Oo, dengue Opo, talaga. Dengue no? po talaga siya. And Tsaka- then, usually pag ganito po ang climate natin o ang nangyayari sa atin, yung mga sakit, ubo, sipon, common po siya. So, ayun. Climate change, ano? Tsaka pag nag-uulan din, siyempre, common din, ubo, sipon, trangkaso, like, lalo na ngayon, nung dumaan tayo sa pandemic, parang paranoid na yung mga tao sa ubo hatching eh. May humatching lang sa harap mo sa jeep. Like one time, may kasabay akong napahatching ako, galit na galit. Kung ano yeah. na pinagsasabi, Oh. nagsasorry naman ako habang Alam mo pinupunasan kung ko yung bakit tumalsik nangyari sa mukha yun niya. nung pinupunasan mo? wala kang gamit na ano. Ano ba yung gamit mo nung pinupunasan? Panyo. Eh, sabi ko, sorry po, habang pinupunasan ko yung nasa mukha niya. Okay, maraming salamat po for dropping by. We really appreciate your time, Ma'am Yeah. Frances, Ma'am Angelic, and Ma'am Catherine. Ayan. Yeah, thank you very kasi much alam po naman sa Philippine Red Cross Olongapo Chapter. Yeah, alam naman nating lahat. Tingnan nyo yung weather, nag-uulan. Pero ito pong tatlo, saludo po kami. And to everybody at Philippine Red Cross Olongapo Chapter, maraming salamat sa pagbibigay ng time po. Ayan. Thank you po. Thank you very much. Maraming salamat. Okay, so Kaper, it's 11:05. We've gone syempre over pa. time. At Any bago tayo magtapos, Yeah. i-remind lang po natin, sabi nga ng ating mga personnel ng Philippine Red Cross Olongapo Chapter, which is located at number 39 Magsaysay Drive, Olongapo City. Aba, nasa ulo mo ha? Oo, di ba? Prevalent disease po ngayon is dengue. Dengue. Yan. So to avoid or prevent dengue, yung mga yung mga tinatawag natin, yung mga stagnant water natin.